Hi everyone! Welcome sa aking channel. For this video series ay ipapakita ko sa inyo kung paano mag-solve ng mga related rates problems. Before we continue, please like, follow, and subscribe to my social media accounts. Ito naman yung ating problem number 4 or example number 4 ng ating related rates problems. So ito is about a lamppost and a man walking away from that lamppost. Then we're going to find the rate of change ng kanyang shadow. So, ang sabi ng example number 4 is, a man, 1.8 meters tall, is walking away from 5.5 meters tall lamppost at the rate of 120 centimeters per second. So, base sa ating situation na to, we're going to find the following. Letter A, find the rate at which the length of his shadow is changing. And letter B, find the rate at which the tip of his shadow is changing. So to answer this problem, again, kailangan natin ng illustration para makita natin kung anong geometric figure ang mabubuo. At in that way, makikita natin kung anong equation na magagamit natin para ma-solve ang related rates. So ito ngayon yung kanyang illustration. Ayan. So ito yung ating lamppost, which is 5.5 meters. Then, suppose ito yung ating tao, yung man natin, na 1.8 meters tall. So, lumalakad siya away from the post. So, ito yung distance ng kanyang nalalakad, x. Then, ito naman, kung halimbawa nandito yung tao natin, ito yung kanyang shadow. Ayan. So, ang tanong ngayon is, ano yung rate at which the length of his shadow is changing? So, kung ito yung ating shadow, so, ano ang kanyang rate of change? So, ito naman is given tayo ng rate ng move ng kanyang paglakad mula sa post, which is 120 centimeters per second. So, ito yung distance na nalakad niya, ito yung rate ng kanyang paglakad. So, ito naman yung shadow, din ang i-compute natin dyan is yung kanyang rate of change or S. Now, kasama din ng ating illustration is mapapansin natin na magkaiba yung unit ng meters at saka centimeters. So, gagawin natin siyang magkaparehas. So, ang gagawin natin ay yung 5.5 meters, i-convert natin in centimeters, siya ay magiging 550 centimeter. At yung 1.8 meters naman ay magiging 180 centimeters. So, in that way, pare-pares na tayo na centimeters. Ayan. So, proceed na tayo sa ating step number 1. So, define the variables and the unknown quantity. Again, ito yung ating illustration ng problem. So, some of that is nabigyan na natin ng variables pero i-explain natin kung ano yung mga yan. So, we're going to let, again, yung x as the distance of the man from the lamppost. So, ito yung lamppost natin, tapos naglalakad yung ating tao, kaya siya variable x, ito yung distance na yon. And then, yung letter S naman natin ay yung length of the shadow. So, suppose nandito yung ating tao. So, mula dito hanggang dito, ayun yung length of the shadow. Ni-represent natin siya as S. And then, yung letter U natin is the tip of the shadow. So, that is the combination ng X at saka ng S. So, X plus S. Kasi, yung ating tip of the shadow, pwede siyang magmula dito, kung nandito yung ating tao, hanggang sa makarating siya dito. Yeah. So, yan yung magiging tip ng ating shadow. Now, for the unknown quantity, so, dahil given tayo ng 120 cm per second, siya daw yung rate ng paglakad ng ating tao, kaya siya dx over dt. And then, ang kailangan natin is rate of change ng kanyang shadow, kaya magiging ds over dt. And then, isa pang tinatanong ay yung rate of change ng kanyang tip of the shadow, which is letter u, kaya magiging du over dt. Ayan. So, step number 2, so, lagyan natin siya ng step number 2A kasi ang isa-solve lang muna natin dito ay yung letter A. Determine the formula relating the variables, then do implicit differentiation with respect to time, then substitute dx over dt. So, for ating solution for letter A is kailangan ma-define muna natin kung ano yung formula na magagamit natin sa letter S para makuha natin yung kanyang ds over dt. Ang gagamitin natin dito ay yung concept ng triangle similarity. So kung mapapansin natin, sa ating illustration, meron tayong dalawang
similar triangles here. So meron tayong small triangle, then meron tayong big triangle. Na kung saan kukunin natin yung ratio ng S over 1.8 meters or S over 180 centimeters. So ito yon, S over 180 centimeters. It is equivalent to the ratio of yung ating X plus S over 550 centimeters. Ayan. So, in that way, pwede nating masolve yung ating letter S. So, ito ay pwede nating gamitan ng cross multiplication. S times 550 ay magiging 550S. Then, yung 180, i-multiply natin sa quantity ng X plus S. Kaya magiging 550S is equal to 180X plus 180S. Now, i-combine natin yung like terms. So, magiging 550S minus 180S is equal to 180X. Then, ito ngayon ay magiging 370S is equal to 180X. Then, ang kailangan natin is letter S. Kaya, i-divide natin siya both sides by 370. So, ito ngayon ay magiging S na lang. And then, itong kabila natin ay magiging 180x over 370. Pwede natin i-simplify ito into 18 over 37x na lang. Ayan. So, nagkaroon naman tayo ng formula for S. So, pwede natin makuha yung ds over dt. Now, for the continuation, again, ang kailangan natin is ds over dt. So, that is the rate of change of the shadow with respect to time. So, para makuha natin yan, i-apply na ngayon natin ang implicit differentiation with respect to time. Manggagaling yon dun sa ating formula ng S. Ayan. So, S is equal to 18 over 37x. Pag kinuha natin yung kanilang derivative with respect to time, yung S natin ay magiging ds over dt. Then, yung ating 18 over 37x ay magkakaroon din ng dx over dt naman. So, siya ay ds over dt is equal to 18 over 37 dx over dt. And then kasama din sa solution natin, isa-substitute natin yung value ng dx over dt kasi given na siya, which is the walking away rate ng ating man. So that is 120 centimeters per second. Isa-substitute lang natin siya. ds over dt is equal to 18 over 37 times 120, the answer is ds over dt is approximately 58.378 centimeters per second. And that is the answer for our letter A, which means the length of the man's shadow is changing at the rate of 58.378 centimeter per second. Ang sunod naman na gagawin natin ay yung solution naman para sa letter B. So, balik ulit tayo sa ating step number 2. This time, i-label natin siya as step 2B. Again, we're going to determine the formula relating the variables, then do implicit differentiation with respect to time. Then, ang gagawin naman natin dito is isa-substitute na natin yung dx over dt at saka yung ds over dt. Ayan. So, for solution ng ating letter B, yung gagamitin nating formula dito is about dun sa tip of the shadow. Ni-represent natin siya as U is equal to X plus S. So kung applyan natin ng implicit differentiation with respect to time, ito ay magiging du over dt, ito ay magiging dx over dt, at ito naman ay magiging ds over dt. So we have du over dt is equal to dx over dt plus ds over dt. So, masosolve na natin itong du over dt kasi meron na tayong given for dx over dt which is 120 centimeters per second at yung ating ds over dt na nakuha sa solution A which is 58.378 centimeters per second. Isa-substitute lang natin siya rito. Ang ating magiging du over dt is equal to 120 plus 58.378. The answer for that is we have 178.378 centimeters per second. Ito ang ating du over dt
which is the rate of change ng tip ng kanang shadow. Ang sagot ngayon natin sa ating letter B is that the tip of the man's shadow is changing at the rate of 178.378 centimeters per second. So this is the solution and the answer for our problem number 4. Okay, so if you like this video, please like and share. Then pakipollow na rin po ako sa aking mga social media accounts. Thank you!